Iba't ibang diskwento at benepisyo ang dapat matamasa ng mga senior citizens sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Pero kahit 3 taon na mula nang maipasa ang batas, tila kulang pa rin daw sa pagpapatupad nito. Balitang hatid ni Micaela Papa. Life begins at 16. Ito ang paniniwala ng barkada ni Chat Mag-isa na nagbabanding sa mga sinihan tuwing Lunes at Martes. Ito kasi ang mga araw na libreng makakapanood ang mga senior citizens sa lahat ng sinihan sa Quezon City. Isa lang daw yan sa mga dahilan kung bakit mas enjoy niya ang buhay ngayong mas matanda na siya. Boring naman ang life nila, nagkakasakit, nag-ano. So ngayon, kung meron kang pinagkakaabalahan, i-enjoy ka, and then exercise din naman sa sarili. So, laugh para bumata, di ba? Sa RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, may 20% diskwento ang mga senior citizens sa mga pribadong ospital, public transportation, sinihan at concert hall, restaurant, hotel, carnival at funeral services. Pero bukod dyan, alam nyo bang may 5% discount din sa mga basic commodities tulad ng bigas, karne at asukal? May 5% diskwento rin sa singil sa kuryente kung hindi hihigit sa 100 kilowatt hours at kung hindi hihigit sa 30 cubic meters naman sa tubig. Libre naman ang medical at dental services sa lahat ng government hospitals at may scholarships din para sa mga gustong magpatuloy ng pag-aaral. Para naman sa mga indigent o kapuspalat, may 500 pesos na monthly stipend at 2,000 pesos na death benefit. Depende na raw sa bawat LGU kung nais pa nilang dagdagan ang benepisyong nakasaad sa batas. In recognition of their contribution to Philippine society during their productive days then in their youth. No? And actually hanggang ngayon naman, no, they want to be active, they want to be contributing. Gayunpaman, may mga katulad ni Mang Iladyo na kahit 65 anyos at ilang beses nang na-stroke, buong araw kumakayod at di magawang samantalahin ang lahat ng benepisyo. Wala naman akong isis na dapat asahan, wala naman akong kayamanan na ipamana sa mga anak, kundi magsikap na lang kami makasawa para hindi kami makapabigat. Aminado ang National Coordinating and Monitoring Board na binubuo ng iba't ibang concerned agencies tulad ng DSWD, DILG, DOH, DTI at DOJ. May kakulangan pa rin para tuluyang matugunan ang mga pangangailangan ng senior citizens. Halimbawa, dahil kapos ang budget na inaprubahan ng Kongreso, napilitan daw silang limitahan ang mga bibigyan ng monthly stipend sa mga indigent na edad 77 pataas imbis na 60. We are actually conducting a research right now to review the implementation of the social pension program. No? So kasama doon, kung tinitingnan namin kung kailangan itaas yung halaga, saan ba talaga napupunta yon? And we can make proper recommendations, no, sa Congress. Micaela Papa, GMA News.